Banal at mahabagin naming Amang Diyos na patuloy sa amin na nagmamahal, nagpapasalamat po kami lalong-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po na binigyan niyo po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami din sa inyong kaharian, hindi dahil sa aming mga katwiran o dahil sa aming mga gawa, kundi dahil po sa dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa krus 2,000 taon na po ay nakakalipas. Sa biyaya po na ito ay kami ay naligtas at dahil po rin po sa biyaya ay patuloy po kami nakapagpatuloy dito po sa iglesia. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon upang humarap sa iyong salita. Kami po ngayon ay naririto at sama-samang humaharap sa iyong salita aming Ama. Dinadalangin po namin na pagkalooban niyo po kami ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa sa iyong salita. Nawa, sa pamamagitan din po ng iyong salita ay magkaroon kami ng kalakasan spiritually upang hindi po kami matangay dito sa sanlibutan upang magawa po namin tanggihan yung mga pakana ng dyablo at yung mga pakana ng aming sarili. Aming Ama, kami po ay mahina at patuloy pa rin na natitisod at patuloy pa rin minsan nakakagawa ng kasalanan ay humingi kami ng tulong na sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng Espiritu Santo ay patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming gabayan upang makapamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban. Aming Ama, mas nakikita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na nangyayari sa panahon po namin at sinasabi nito na malapit na po kayong dumating. Kaya aming Ama, humingi po kami ng tulong na sa natitira po naming oras dito po sa mundong ito na binibigay niyo po sa amin naway magawa po namin ang iyong kalooban, lalo na yung pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, para magawa ito, patuloy po kaming humingi ng tulong sa pamamagitan po ng iyong salita. Naway puspusin po ninyo kami sa pamamagitan po ng Espiritu Santo upang yung aming pamumuhay ay maging liwanag dito po sa mundo na madilim. Muli, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Dadalangin din po namin aming Ama na maaaring may mga brothers and sisters po na patuloy po nakakaranas ng mga kahirapan physically and spiritually. Patuloy po namin silang idinadalangin upang magkaroon po sila ng panibagong kalakasan upang makapagpatuloy sila sa pamumuhay nila bilang inyong anak. Aming Ama, ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang ingatan upang hindi po mawala or hindi po nila maisantabi yung kanilang identity bilang inyong anak at naway makapamuhay sila ng naayon din sa inyong kalooban. Maraming salamat po muli sa lahat ng patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, physically and spiritually at umaasa lang po kami sa oras po na ito sa iyo. Maraming salamat po at lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 15. Sa Ebanghelyo po ni Juan chapter 15, babasahin po natin mula verse 3 hanggang 5. Juan chapter 15 o John chapter 15 mula verse 3 hanggang 5, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, nakita na po. So yung mga wala pa pong Bible, pakitabihan po at pakitulungan po sila para makapagbasa rin po sila ng Biblia. Okay, so ngayon babasahin po natin ito ng sabay-sabay sa John chapter 15 verse 3 hanggang 5, 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y humiwalay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, sa biyaya ng Diyos, kahit na noong mga nakaraang araw, nakaraang linggo,
masama yung panahon, may bagyo at talagang mahirap talaga yung sitwasyon. Pero dahil din sa tulong ng Diyos, naidaos po natin yung ating Bible seminar. So kahit na mahirap yung sitwasyon, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos siya kahit na sa lahat ng panahon. Kahit na mahirap o kahit na maayos, sa lahat ng panahon kumikilos siya. Kaya nga, nakikita natin yung biyaya, lalo na dun sa mga bagong naligtas. Kaya sa pamamagitan po ng mga bagay na ito sa mga ganitong panahon, mas nakikita natin na talagang yung Diyos ay buhay. Kahit na sa paligid natin or sa pamantayan natin or sa standards natin ay talagang mahirap yung sitwasyon, isa po sa katangian ng Diyos, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin yung masamang bagay para maging mabuti. Isang halimbawa katulad natin. Tayo po ay karapat-dapat sa impyerno, tama po ba? Pero tayo na bilang masama, bilang makasalanan, ay ginawa niyang matuwid, ginawa niyang mabuti. Tama po ba? Ito po isang himala. Walang sino man yung pwede maagawa nito maliban lang sa Diyos. Naintindihan po? Kaya ito yung napakalaking biyaya para sa bawat isa sa atin. Yes, yung mga mahihirap na sitwasyon, mga mahihirap na kalagayan, nasa likod po nun, lahat yun ay nasa makapangyarihang kamay ng Diyos. At kailangan natin makita nang ayon sa ating pananampalataya kung ano yung biyaya sa likod ng mga kahirapan na yun. Kaya isa po sa mga biyaya na patuloy natin na-experience kahit na noong time na tayo ay nagsisimula pa lang, yung time na tayo rin ay nagpapatuloy sa ating Christian life, may mga times din na feeling natin para bang gusto ko nang huminto. Ayoko na. Ang hirap-hirap ng sitwasyon. Kala ko ba anak ako ng Diyos, pero bakit ako yung nahihirapan? Pero mabuti na lang at yung Diyos makapangyarihan, pinapanatili niya tayo dito po sa church. Kaya nga, ito yung napakalaking biyaya para sa atin. Kaya nang binasa natin dito sa ating main verse, na sa verse 3, tayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa iyo. So, sa pamamagitan ng Biblia, nalaman natin kung paano malilinis yung isang tao sa lahat ng kanyang kasalanan. Ipinapakilala ng Biblia si Jesucristo. Parang iba, niisip si Jesucristo, mabuting guro, mabuting doktor, or mabuting tagapangaral. Pero isa lang po yung mission ni Jesus dito nung una siya naparito para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Yun yung mission niya. Tapos na ba yung mission ni Jesus? Pagkatapos niya tayo maligtas? Hindi. Patuloy siyang kumikilos para sa mga tao na hindi paligtas sa panahon po natin ngayon. Kaya nga, patuloy siyang tumutulong dito po sa church. Patuloy siyang nagbibigay ng kalakasan spiritually para magawa natin maipangaral yung magandang balita sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Gaya na sinabi sa Biblia, yung Diyos ay hanggang ngayon gumagawa. Kaya ngayon church, hanggang ngayon patuloy na gumagawa. Kahit na nung nakaraang linggo, para bang sa palagay ko, pupunta kaya? Nisip ko na sa ganitong sitwasyon, talagang baha, mahirap yung kalagayan, tapos yung iba na i-stranded, tapos yung bahay nila lumulubog na. Pupunta kaya sila? Yun po yung katanungan sa puso ko. Pero sa halip na mag-alala at sa halip na magtanong na lang, patuloy ko pong ipinalalangin. Sana yung mga brothers and sisters, huwag masiraan ang loob, huwag ma-discourage dito sa mga ganitong kalagayan. Sana pumunta pa rin sila. Pati na rin yung mga newcomers, pati na rin yung mga nakikinig ng Bible Seminar. Kasi nga, yes, madali sa kanila na matangay ng mga alalahanin. Kasi nga, nandun pa sila sa kalagayan na hindi pa nila alam kung ano yung nakalagay sa salita ng Diyos. Pero ngayon, nalaman natin ito at ngayon mapapatunayan talaga natin na talagang buhay yung Diyos. Naintindihan po. Ngayon, meron siyang inuutos sa bawat isa sa atin. Hindi lang ito para sa mga bago, hindi lang para din sa mga luma. Para po ito sa lahat. Naintindihan po. Kasi ito'y utos ng Diyos. Gaya niya sinabi niya sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ikaw na nalinis, ikaw na naligtas na, ikaw na may buhay na walang hanggan, ikaw na anak ko, manatili ka sa akin. Bakit? Sabi dito, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. So yung Diyos, sinasabi niya sa atin kung ano yung makakabuti para sa atin. Tama po ba? After nating maligtas, okay lang sana kung dinala niya tayo kaagad sa langit eh. Nung kinuha na agad niya tayo, okay lang sana eh. Pero ngayon ay patuloy niya tayong binibigyan ng buhay.
Anong gagawin natin pagkatapos nating maligtas? Sabi dito, manatili sa Kanya. Kaya nga, yung pananatili ay napakahalaga para sa harapan ng Diyos. Hindi lang po para sa Kanya, kundi magbe-benefit ito para sa atin. Kaya ng illustration na nakalagay po dito, di ba ginamit niya yung sanga at saka yung puno. Yung sanga at saka sa puno, meron silang relation, connected relationship. Naintindihan po. Kapag yung sanga naputol, ano mangyayari? Matutuyo, malalanta, hindi magkakabunga, hindi magkakadahon. Walang magagawa. Kaya nga yun yung sinabi niya dito sa verse 5. Malibang kayo'y manatili sa akin, dahil kung hindi, wala kayong magagawa. Ibig sabihin ba nito, hindi na tayo mabubuhay physically? Mamamatay na ba yung ating physical kapag hindi tayo nananatili sa Diyos? Actually, mas marami pa nga tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa Diyos eh. Tama ba? Mas maraming oras para magtrabaho, mas maraming oras para sa pamilya, mas maraming oras para gawin yung mga bagay sa laman. Tama po ba? Ito yung isa sa nagiging parang burden ng mga naligtas. Ngayon, naliligtas na ako. Paano yan? Hindi ko na magagawa yung mga gusto ko. Hindi na ako makakapunta sa mga lugar na gusto ko. Yung mga dati kong pinupuntahan, yung mga kabarkada ko. Sinasabi ng Biblia, sinasabi ng church, hiwalayan ko na daw sila, wag ko na daw silang puntahan. Kaya na-discourage sila. Ayoko nun. Gusto ko pa rin silang makasama, gusto ko pa rin ma-enjoy yung mga bagay na ginagawa ko dati. Pero sa katunayan, nais ng Diyos na makuha mo yung mga bagay na para sa iyo at makakabuti para sa iyo. Dito po sa mundo, may mga bagay na mabuti at saka maganda. Ano pong gusto ninyo? Mabuti o maganda? Mabuti. Mabuti o maganda? Mabuti. Talaga. Minsan nasisilaw tayo sa mga bagay na magaganda. Di ba, yung ganda nun. Gusto ko yun. Pero minsan, hindi naman nakakabuti para sa atin. Kaya nga minsan nadadaya tayo ng ating mga mata. Kaya nga, sabi ng Diyos, manatili ka sa akin at ibibigay ko yung mga bagay na makakabuti para sa iyo. Kung sabihin ng Diyos na humiwalay ka sa mga worldly friends, yun ay makakabuti para sa iyo. Hindi yun makakasama, hindi yun makakasira, yun ay makakabuti para sa iyo. Sinasabi ng Diyos na iwasan mo na yung mga bagay na hindi maganda sa harapan niya, lalo na yung bisyo, yung mga hindi magagandang bagay para sa kanya, yun ay makakabuti para sa iyo. Hindi yun masama. Lahat yun ay makakabuti para sa iyo. Kala lang natin, yun ay kawalan. Pero actually, yun ay gain para sa atin. Naintindihan po. Bawat isa sa mga Kristiyano, lahat ng bagay na gustong ibigay ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Naintindihan po. Kaya, yung Diyos, kumikilo siya sa lahat ng bagay. Kahit na sa mahirap na sitwasyon, nais niyang ibigay yung kabutihan. Imagine na lang natin, itong last Bible seminar, itong nakaraang Bible seminar. Ano yung bagay na mabuti na natanggap ninyo sa Bible seminar? Doon last week lang kayo naligtas? Para po sa mga bago, yes, yun yung nakuha nila. Pero para dun sa mga dating brothers and sisters, ano po yung nakuha ninyong mabuti? Maring iba-iba? Maring maliit? Maring malaki? Pero kung nakakuha mo yung mga bagay na mabuti para sa espiritu mo, ikaw yung tunay na mapalad sa harapan ng Diyos. Yes, para sa mga naligtas, yung kaligtasan, yun ay biyaya para sa kanila. Pero paano naman, kapag dumadating tayo, dumadalo tayo sa mga Bible seminar, yes, naniligtas na tayo matagal na. Pero habang umaattend tayo sa Bible seminar, wala na ba tayong nakukuhang biyaya? Napakarami po. Kailangan na lang natin yun hanapin. Kailangan na lang natin puntahan yung mga panahon na may Bible seminar, may fellowship, kaya. Dahil nga, nandun yung biyaya ng Diyos para sa atin. Nandun yung biyaya niya na makakabuti para sa atin. Kaya nga, sabi niya, manatili ka sa akin. Dahil kung hindi, wala kang magagawa. Lalo na spiritually. Sabi nga dito, ito ay warning para sa bawat isa. Sabi dito, kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Wala kang magagawa sa espiritu mo, wala kang magagawa para sa Christian life mo. At yun ay kawalan para sa atin. Tama po ba?
Yung mga tao na pahiwalay na sa Diyos, sinasabing ligtas sila pero napahiwalay, alam niyo po yung ulila. May magulang, pero wala nag-aalaga. Diba minsan, pag nakikita natin na yung mga bata, physically, wala nag-aalaga sa kanila, naisip natin kawawa sila. Tama po ba? Kasi iniwan ng magulang, umalis, ganyan, may mga nangyari, ganyan. Pero spiritually, meron din po mga Kristiyano na nagiging ulila. Sila yung mga taong humihiwalay sa Diyos, ginagawa yung kanilang sariling kalooban sa halip na yun sa Diyos. Sila hiwalay, ulila, spiritually. Yes, anak sila, pero humiwalay sila. Kaya nga, didiskarte sila ngayon ng sarili nila. Yun po yung mahirap. Kaya nga struggle, yung hiwalay sa Diyos. Kung hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa maski na isa, spiritually. Naintindihan po. Bakit? Nasa Kanya yung lahat ng mga bagay na kailangan natin. Tama po ba? Imagine na lang natin, yung mga hindi ligtas. Bakit ba hanggang ngayon, pagod na pagod pa rin sila sa kanilang trabaho? Bakit? Kasi ba mahirap lang yung mundo? Kasi ba walang magandang trabaho na nakikita nila na maganda yung kita? Di po. Kaya sila nahihirapan kasi hiwalay sila sa Diyos. Naintindihan po. Kaya sila nakakaranas sa mga sakuna, mga problema at mga talagang kabigatan dito sa mundong ito. Kasi nga, wala sila sa Diyos. Hiwalay sila sa Diyos. Bakit? Ano ba yung nasa Diyos? Kaya napag-aralan natin ng Bible Seminar, di ba? Pinapalapit niya lahat ng mga tao na nabibigatan at lubhang nanlulupaypay. Alam ng Diyos na yung mga tao dito sa mundo, bigat na, lupaypay na, pinanghihinaan na. Kaya nga tinatawag niya, lapit kayo sa akin. Lapit kayo sa akin dahil magbibigay ako sa inyo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Pero yung mga tao, ayaw nila. Yung mga tao, gusto lapitan si Jesus para sa pisikal. Gusto nilang puntahan si Jesus para mag-gain para sa kanilang pisikal na katawan o kaya material. Kaya noong unang panahon, yung mga tao na sumusunod kay Jesucristo, kaya sila madami kasi si Jesus nagpapakain. Si Jesus nagpapagaling. Si Jesus bumubuhay ng patay, gumagawa siya ng himala physically. Kaya yung mga tao gustong-gustong sumunod sa Kanya. Pero dun sa time na nagsisimula na si Jesus na ipangaral yung magandang balita, sinasabi niya na yung mga bagay tungkol sa langit, sinasabi niya yung tungkol sa salita ng Diyos, yung mga tao unti-unti nag-aalisan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. John chapter 6 verse 63. Atras po tayo. John chapter 6 verse 63. Kung si Jesus ay nagsimula na magsalita ng mga bagay patungkol sa Espiritu at sa buhay, ito po yung nangyari sa kanila. Basahin po natin. Una, verse 63 muna. John chapter 6, verse 63. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay... Espiritu at buhay. Sabi niya, huwag kayong sumunod lang sa akin dahil sa pisikal. Huwag lang kayong sumunod sa akin dahil sa inyong laman. Dahil ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Yung laman, walang anumang pakinabang yan. Sinasabi niya na, yung mga bagay na binibigay ko para sa inyo, panandalian lang yan, temporary lang yan. Huwag kayo dyan magtuon. Yung mga tao nung time po na yon, nahihirapan silang intindihin yung sinasabi ni Jesus. Bakit sinasabi nitong tao na ito na hindi mahalaga yung pagkain? Bakit sinasabi ng mga tao, nung tao na ito na si Jesus, yung laman ay walang pakinabang? Paano tayo mabubuhay kung wala tayong laman, kung wala tayong kakainin? Yung mga tao, nagsimula sila magbulong-bulungan. Yung mga tao, nagsisimula sila na mayanig yung kanilang pinaniniwalaan o mayanig yung kanilang pagsunod kay Jesus. Kasi nga si Jesus, sabi niya, walang anumang pakinabang yung laman. Handaan po natin na itong laman na ito ay babalik lang din sa alabok. Yung mga bagay na pinapakain natin sa katawan natin, nabubulok. Pero pagdating sa ating espiritu, sabi dito, nagbibigay siya ng buhay.
dito po, di ba, yung letter E ng Espiritu ay capital. So, ito po yung patungkol sa Holy Spirit. Ano pong binibigay niya? Life. Hindi siya nagbibigay ng pera, hindi siya nagbibigay ng pagkain, hindi siya nagbibigay ng magandang bahay, nagbibigay siya ng buhay. Bakit? Yun naman yung kailangan ng mga tao nung time po na yun, di ba? Hindi buhay pisikal, buhay na walang hanggan yung kailangan nila. Pero yung mga tao, ayun, nakatuon lang sila sa pagkain, nakatuon sila sa mga bagay na pisikal, material, lalo na sa pinansyal. Same lang din sa panahon natin ngayon. Noon po, bago tayo maligtas, bakit tayo lumalapit sa Diyos? Ano po yung unang-unang hinihingi po ninyo? Di ba po, patungkol sa mga bagay na pisikal? Tama ba? Sumagi ba sa isip natin bago tayo masave yung mga bagay na spiritual? Hindi, di ba? Kasi akala natin, yung katawan natin, ito na lahat. Akala natin, yun yung kailangan natin. Pero sinasabi ni Jesus, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Kaya si Jesus nung time na yun, nung nagsisimula na siya na mag-evangelize, nagsisimula na siya na mangaral ng salita ng Diyos, yung mga tao, ayun, sabi sa verse 60, ang mga may hirap, ang mga pananalitang ito, sino ang may kayang makinig nito? Para sa kanila, mahirap yung sinasabi ni Jesus. Kasi nga, nakatuon sila sa mga bagay na pisikal. Sumusunod sila kay Jesus dahil sa mga bagay na para sa kanilang laman. Nung sinabi na ni Jesus yung mga bagay po na ito, basahin po natin. Verse 66. Basahin po natin. John chapter 6, verse 66. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil dito, marami sa kanya mga alagad ay tumalikod at hindi sumama. Bakit hindi sila sumunod? Bakit hindi sila sumama? Kasi si Jesus, nagsisimula na siya sa mga bagay na magsalita ng mga bagay na patungkol sa langit, patungkol sa Espiritu. Eh yung mga tao, ayaw nila nun. Ang gusto lang nila, yung mga bagay na pisikal, yung mga bagay na para sa kanilang katawan, yung pagkain. Noong time po na yun, sila, wala namang transportation. Naglalakad lang sila. Kaya kung saan pumunta si Jesus, sinusundan nila. Sigurado po napapagod sila. Tama? Kaya kapag si Jesus, nagsisimula na siyang mangaral, nagsisimula na siya na magsalita, ina-expect nila, ay, gagawa ulit siya ng himala. Kagaya nung ginawa niya, na pinakain niya yung 5,000, pinakain niya yung 4,000, dun sa ilang, dun kung saan tayo nag-stay nung time na yon. Pero dito po sa time po na ito, hindi na po si Jesus nagsalita patungkol sa pisikal, o kaya material, o kaya sa pagkain. Nagsimula na siyang magsalita ng mga bagay na patungkol sa Espiritu. Pero yung mga alagad, yung mga tagasunod, ano pong nangyari sa kanila? Marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi sumama sa kanya. Kaya ganito po yung nangyari noong unang panahon. Actually, hindi naman ito bago sa panahon natin ngayon. Dito po sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, marami mga tao na ine-expect nila sa church, puro pagpapala yung makukuha. Puro maganda yung sasabihin. Puro pagpapala, physically, blessing, yung sasabihin ng preacher. Pag yung sinasabi, tungkol na sa kanilang sarili, kapag nasasaway na, nasasaktan sila, ayoko na umatin sa church. Akala ko ba, pag pumunta kami sa church, pagpapalain kami, tapos ganyan pa yung sasabihin, ganyan pa yung maririnig. Tandaan po natin, yung Diyos, nagbibigay siya ng mga bagay na mabuti para sa atin. Hindi siya nagbibigay ng mga bagay na hindi o walang pakinabang sa atin spiritually. Nagbibigay siya ng mga bagay na kailangan natin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga kahit na minsan, may mga words na minsan nasasaktan yung ating puso, naririnig natin yung ating mga pagkakamali, sinasaway tayo, yun ay mabuti para sa atin. Naintindihan po? Yun ay ikakabuti ng ating Christian life. Yun yung paglago sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Naintindihan po? Imagine na lang natin ito. Pansin po ninyo sa mga bata sa panahon natin ngayon, kapag masyado silang na-expose sa lahat ng mga bagay na gusto nila,
palagi silang sakit sa ulo ng kanilang mga magulang. Tama ba? Kapag binigay ng magulang yung mga bagay na gusto ng bata, eventually, yung bata, titigas yung ulo, magiging sakit ng ulo ng mga magulang. Kaya ano po nangyayari? Rebelde. Yan po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya nga, yung mga bata, kailangan silang sanayin sa mga bagay na dapat nilang matutunan habang bata pa lang. Naintindihan po. Sa mga bata ngayon, ano po yung finipid o ano po yung binibigay sa inyo ng inyong mga magulang? Mga bagay na ikakabuti o yung mga bagay na gusto nyo lang? Yung mga bata muna. Ano pong binibigay sa inyo ng mga parents ninyo? Mga bagay na mabuti o mga bagay na gusto nyo lang? Kung hindi ligtas, syempre ibibigay yung mga bagay na gusto. Pero kung ikaw ay ligtas sa mga gulang, ibibigay mo sa anak mo ay yung mga bagay na makakabuti para sa kanya. Tama? Pero yun nga, yung mga tao na hindi ligtas, ang lagi lang nilang binibigay yung mga bagay na gusto ng kanilang mga anak. Tapos kapag binawi nila, ayun, nagagalit. Dami ko po nakikita mga bata na, di ba, sinanay yung bata, o anak, iPad ka lang dyan, cellphone ka lang dyan. Tapos kapag babawiin na ng magulang yung mga gadget, ano nangyari dun sa bata? Iiyak na, nagagalit na. Tama po ba? Bakit? Kasi sinanay. Tandaan po natin, dito sa mundo, yung Diyos, nagbibigay siya ng mga bagay na mabuti para sa atin. Hindi niya ibinibigay yung mga bagay na gusto natin. Kasi yun makakasama sa atin eh. Akala lang natin, mabuti, maganda para sa atin. Pero, ang alam lang natin, eh, kakaunti lang. Pero yung Diyos, alam niya yung mas ahead na makakabuti para sa atin. Kaya yun yung binibigay niya. Kaya nga, nung time na ito, si Jesus, nangangaral na siya tungkol sa salita ng Diyos. Kasi yun yung mga bagay na kailangan ng mga tao nung time po na yun. Tama po ba? Yes, kailangan nila ng pagkain. Pero higit sa lahat, kailangan nila ng espiritu at buhay. Naintindihan po. Kaso nga lang, nakakalungkot, ilan sa mga alagad, sabi dito alagad eh, ilan sa mga taga-sunod, ilan sa mga yung talagang sumusunod kay Jesus, yung talagang naglilingkod sa Kanya. Pati sila, tumalikod. Kaya anong sabi sa kanila ni Jesus, verse 67, babasahin ko po. Kaya't sinabi ni Jesus, sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Aalis din ba kayo, kagaya ng pag-alis ng iba? Kayo rin ba ay nakatuon sa mga bagay na pisikal, material, kagaya ng iba? Ano po yung sinagot ni Pedro? Ano pong sabi niya? Verse 68, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay. Nalaman niya, nalaman ni Pedro, na si Jesus, hindi lang siya nagbibigay ng mga bagay na pisikal. Ang ibinibigay niya ay salita ng buhay na walang hanggan. Hindi nila yung matatagpuan sa kung saan mang lugar. Kaya nga sabi niya, kanino kami pupunta? Nasa iyo yung kailangan namin. Dito sa mundo, may mga kailangan kami. Pero ang kailangan namin, yung salita ng buhay na walang hanggan. Sa iyo lang namin yung matatagpuan. Ito po yung ibig sabihin na manatili ka sa Kanya. Bakit? Dahil nasa Kanya yung kailangan mo para sa espiritu mo, lalo na para sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Yung sinasabi sa atin ni John the Baptist, nung John Mark, yung Juan na sulat nitong aklat po na ito. Nakita niya si Pedro. Sabi ni Pedro, di ba? Kanino kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo yung kailangan namin. Ito po yung puso ng isang tao na alam niya kung nasaan yung kailangan niya. Kung nasaan yung kailangan na ikakabuti niya. Ngayon, brothers and sisters, kapag dumating yung mga kahirapan, kapag dumating yung mga bagay na hindi maganda para sa atin, ano naging response natin? Minsan,
Ganito po yung nangyayari. Habang tayo nagpapatuloy sa church, habang nagpapatuloy tayo sa Christian life natin, mas dumadami yung problema. Tama po ba? Alam niyo po kung bakit? Bakit kaya natin nararanasan yung kahirapan dito sa mundo after nating maligtas? Bakit mas tumitindi? Bakit kaya? Una, sinasabi ng Diyos, huwag ka dito magtuon. Hindi ito yung mga bagay para sa iyo. Yung mga bagay na para sa iyo nandun sa langit. Ayaw ng Diyos na ilagay mo yung tiwala mo dito sa mundong ito. Kaya pinahihintulutan niya yung mga kahirapan, pinahihintulutan niya yung mga hindi magagandang bagay para sa atin para hindi ka magtuon dito. Naintindihan po? Bakit? After nating maligtas, tayo yung mga taong taga-langit. Mamamayan ng langit. Nandito pa lang tayo, dito sa mundong ito, temporarily para gawin yung kalooban ng Diyos para evangelize yung ibang mga tao. Pinapahintulutan niya tayo na mabuhay dito, hindi para enjoyin yung mundong ito. Naintindihan po? Tandaan natin na meron tayong misyon. Meron tayong tungkulin na kailangan gawin. Hindi tayo dito nagtutuon dito sa mundong ito kasi nga ito ay temporary lang. Ayaw ng Diyos na ilagay mo yung puso mo dito. Naintindihan po? Kaya niya pinahihintulutan yung mga kahirapan para ma-realize natin na talagang hindi ito yung dapat para sa atin. Patuloy kong hinahabol yung mga bagay na temporary. Pero patuloy pa rin ako na-disappoint. Hindi pa rin dumadating sa akin. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi sa atin ng Diyos, huwag ka kasi dyan magtuon. Magtuon ka sa akin. Kung mananatili ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga kailangan mo. Naintindihan po? Nais ng Diyos na ibigay lahat ng mabuti para sa atin. Ang kailangan lang natin, manatili sa Kanya. Naintindihan po? Pero yung mga tao, ayun, kagaya ng mga alagad, umalis sila. Pinanap nila yung mga bagay na kailangan nila sa ibang lugar. Kaya yun, yung mga humiwalay kay Jesus, humiwalay na alagad at mga tagasunod ni Jesus, nagsimula silang mawalan ng source ng lahat ng kailangan nila. Naintindihan po? Nakakaawa. Pero tayo, ngayon, sa modern time, sinasabi rin sa atin ng Biblia na huwag tayong maging kagaya ng mga alagad na sumusunod lang kay Jesus kasi may pakinabang physically. Maging kagaya tayo ni Pedro na nananatili sa Panginoon kasi sa Panginoon niya makukuha. Sa Panginoon natin makukuha yung mga bagay na kailangan natin, lalo na sa salita ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Nasa Kanya lang, walang iba. Si Jesus, nandito para ibigay yung buhay na walang hanggan. Naparito siya para patuloy na tulungan yung mga naligtas at patuloy na palaguin sa kanilang pananampalataya. Pero yung iba, ayun, napahiwalay sila. Kaya nangyari sa kanila. Tignan po natin ito. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 3. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 3. Basahin po natin, verse 3 hanggang 4. Kalawang Timoteo chapter 4, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa paikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at pabaling sa mga katang-isip. Ganyan po yung nangyayari kapag napahiwalay kay Jesucristo. Kapag napahiwalay sa salita, kapag napahiwalay sa church. Ano mangyayari sa kanila? Yung tainga nila, mangangati. Ano pong ibig sabihin nito? Hanapin nila, saan ba yung magandang pakinggan? Doon sa church na inaatinan ko last time, puro na lang tungkol sa espiritu. Hindi ko malaman kung ayaw ba nila sa pagpapala physically. Palagi na lang nilang pinipreach. Buhay na walang hanggan, paulit-ulit na Bible seminar. Nagsasawa sila. Bakit? Kasi kating-kating na yung tenga nila para pakinggan yung pagpapala, physically, pagpapala na tungkol sa pera, ganyan.
Nasaan ba yun? Kaya pansin po ninyo, kapag yung church o yung isang samahan o isang denomination nagsasalita tungkol sa mga bagay na patungkol sa karangyaan or kaya tungkol sa pera, ang dami-dami nilang member. Tama ba? Bakit? Anong gusto pakinggan ng mga nakikinig? Physical na pagpapala. Tungkol sa pera, tungkol sa mga bagay dito sa mundong ito, gustong-gusto nila pakinggan, kaya doon sila pumupunta. Kaya ang dami-dami nila. Pero bakit dito po sa church natin? Konti. Bakit po? Bakit? Ilan yung nanatili na alagad ni Jesus noong time po na yun? Sino yung tinanong niya? 12. Ilan yung sumagot sa kanya na si Jesus, sa iyo lang namin makukuha yung salita ng buhay na walang hanggan. Mula dun sa 12, sino yung nagsalita? Si Pedro. Imagine ninyo, libo-libo yung sumusunod kay Jesus noong time na yun. Tapos, nung nagsalita na si Jesus patungkol sa spiritual na mga bagay, naging 12 na lang. Tapos, nung tinanong si Jesus, aalis din ba kayo? Kagaya nila? Ilan lang sumagot? Kakaunti lang yung mga tao na talaga naghahanap sa mga bagay na spiritual. Mabuti na lang nandito kayo. Yung mga tao, anong kadalasan ginagawa kapag linggo? Siyempre nasa bahay, nagpapahinga, di ba? Pahinga, ganyan. Tapos, kapag gusto medyo mag-relax, pupunta sa kung saang mang lugar. Tapos, konting gala, ganyan. Yun yung nangyayari sa pamumuhay ng nila. Tapos, pagdating ng Monday, hirap na naman. Tapos, Sunday, pahinga. Tandaan po natin, huwag tayong maging kagayan ng mga tao na nasa cycle na lang na ito. Andito tayo sa church para pakinggan yung kanyang salita. Tapos, dun sa susunod na mga days, ito natin gagawin o i-apply yung napakinggan natin. Naintindihan po. Isa pang nakakamangha na nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi ko maintindihan din na meron nagsasabi mga Kristiyano sila, pero at the same time, Katoliko sila. Bakit? Kapag Sunday lang sila umaattend. Di ba yung mga Katoliko, Sunday lang umaattend? Yes, Kristiyano daw. Ligtas daw. Pero bakit pinipili dun sa pinaka-convenient day para sa kanila? Dun lang sila aattend. Bakit? Kasi convenient ka naman. Di ba? Pag Wednesday, mahirap. Kapag ibang araw, mahirap talaga. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, yung salitang pananatili, hindi po siya araw lang na nananatili. Hindi po lang tuwing Sunday ako mananatili. Tapos sa ibang araw, hindi. Yung pananatili ay buong buhay natin sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Ayaw ng Diyos na ilaan natin yung buhay natin para lang sa mga bagay dito sa mundong ito. Kasi nga, temporary lang ito. Kaya nga, nais niya na makapanatili tayo sa Kanya. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing Wednesday, hindi lang tuwing may Bible seminar, hindi lang tuwing may fellowship, kundi buong buhay natin. Naintindihan po. Yung isa nga, kahit na gusto na niyang kunyari, nabibigatan na siya, di ba? Yung sanga pag nadadaanan ng mga bagyo, minsan talagang talagang napuputol, talagang nabe-break sila. Pero bilang isang Kristiyano, kapag dumaan yung mga problema, dumaan yung mga pagsubok, pipiliin ba natin na manatili sa Diyos? Pipiliin pa rin ba natin na sa Diyos lang ako mananatili kasi nasa Kanya yung kailangan ko spiritually? Kailangan po natin tanungin yung ating sarili. Yung pananatili, yes.
Pag tinitignan natin, kung babasahin lang natin ito ng basta words lang, para bang andali. Pero kung i-apply na natin yung pananatili kay Kristo, sigurado mahihirapan tayo. Tama po ba? Yung laman natin, kahit kailan hindi ito susunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po? Yung espiritu natin, yes, pwede. Pero yung katawan, kailanman hindi ito susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya anong kailangan natin gawin? Palakasin yung ating espiritu. Pahinain yung ating katawan. Para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po? Hindi pwedeng dalawa malakas. Malakas sa laman, tapos malakas din espiritu. Hindi pwede yun. Kailangan natin palakasin ng tuloy-tuloy yung ating espiritu sa pamamagitan ng words of God, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng patuloy na sama-samang pagsasakripisyo para lumago yung ating Christian life. Naintindihan po? Kaya para magawa natin makasunod kay Jesus, sabi, manatili. Yung pananatili po, hindi po siya isang simpleng bagay lang. Ito po ay nangangailangan ng buong buhay natin. Isa pang bagay, para tayo makapanatili sa Diyos, may mga bagay na dapat tayong i-let go. May mga bagay na dapat tayong isakripisyo, itapon para makasunod tayo sa Diyos. Yung mga apostol, bago sila tinawag ng Diyos, may mga trabaho sila, di ba? May mga ginagawa sila. May mga pamilya sila. Pero nung sinabi ni Jesus, halika, sumama ka sa akin. Yung magkapatid na mangingisda, nung time na yun, anong hawak nila? Lambat. Nag-aayos sila ng lambat, di ba? Inaayos nila. Tapos kasama pa nila yung tatay nila. Pero nung sinabi ni Jesus, na sumunod ka sa akin, ano yung tinapon nila? Ano yung tinanggihan nila? Actually, hindi lang lambat, yung buhay nila. Doon sila kumikita ng pera, tama po ba? Yun yung hanap buhay nila eh. Yun yung nilet go nila para lang makasunod kay Jesus. Hindi ko po sinasabi na mag-resign kayo ha. Magtrabaho po kayo, okay? Kailangan nyo po yun. Hindi po. Ibig ko po sabihin, may mga bagay na kailangan natin i-let go para tayo makasunod sa Diyos. Kaya tayo nahihirapan minsan na makasunod sa Diyos, makapanatili, kasi meron pa rin tayo mga bagay na patuloy pa rin pinangahawakan. Ayaw nating bitawan, ayaw nating ibigay sa Diyos, kaya tayo nahihirapan. Yung pananatili, kailangan natin i-let go yung mga bagay na hindi makakabuti para sa atin. Naintindihan po. Akala lang natin makaka-gain para sa atin. Pero tandaan natin, si Jesus, kapag tayo sa Kanya sumunod, lahat ng bagay ibibigay niya sa atin. Hindi po bagay na physical bagay na spiritual. Lahat ay ready niyang ibigay sa atin. Kaya iba, iniisip, si Jesus daw magnanakaw. Kapag sumunod ako sa Kanya, hindi ko na ito magagawa, wala na akong ganito, wala na akong ganyan. Kaya ayaw maging Kristyano eh. Kasi maraming bawal. Bawal boyfriend, bawal girlfriend, bawal yung games, bawal makisama sa friends. Ang daming bawal. Kaya ayoko pumunta dyan sa church na yan eh. Ang daming pinagbabawal eh. Actually, hindi po ako yung nagbabawal sa inyo. Kung hindi yun nakalagay sa Biblia, o di gawin natin. Kung sabi ng Diyos na gawin natin yung mga makasanlibotang bagay, kung nakalagay sa Biblia, o sige, gawin natin, walang problema. Pero sabi sa Biblia, humiwalay kayo, umalis kayo, huwag kayong hihipo ng mga bagay na marumi. Kaya nga, nais ng Diyos na makapanatili tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na patuloy tayong humawak dun sa mga bagay na hindi naman makakabuti sa atin. Naintindihan po. So kailangan yun i-let go. Naintindihan po. Sabi ng Diyos, kung sino mang gustong sumunod sa akin, tanggihan niya yung kanyang sarili. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung hindi mo muna tatanggihan yung sarili mo. Lalo na ngayon, ngayong Sunday, ano po yung isa sa tinanggihan ninyo sa araw na ito? Yung tulog, di ba? Ay, sarap sana matulog ngayon. Ang lamig, tapos maaraw na, ganda ng panahon.
Sana natutulog pa ako ngayon eh. Yun yung isa sa tinanggihan nyo, di ba? Kaya nandito kayo ngayon. Tama po ba? Tinanggihan nyo ba o napilitan lang? Yung sana, meron sanang nag-aaya na tropa. Punta tayo sa birthday yan. Punta tayo sa kakaibigan natin, may kainan daw dun. Isa yun sa mga kailangan natin tanggihan para tayo makasunod kay Jesus. Naintindihan ko. Kaya nga, para makasunod kay Jesus, kailangan meron tayong mga bagay na tanggihan para maging magaan yung ating pamumuhay. Tignan po natin ito. Ito po isa sa pinaka gusto ko pong verse. Ito po sa Biblia. John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may. Si Jesus po hindi siya magnanakaw. Kung susunod tayo sa Kanya, hindi niya nanakawin yung mga bagay na gusto natin. Naintindihan po? Anong sabi niya? Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may konti, iilan, or kasaganaan. So bakit tayo natatakot natanggihan yung mga bagay sa mundo? Kung ang bibigay naman ni Jesus ay kasaganaan. Bakit ayaw natin na bitawan yung mga kinasanayan nating kasalanan, yung mga bagay na patuloy na kumakapit sa atin para hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga dito, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Bibigay niya yung kasaganaan para sa iyo kung tatanggihan mo yung sarili mo, kung susunod ka sa Kanya. Naintindihan po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kilala po ninyo sa Isaac. Si Isaac, isa po siya sa tao dito po sa Biblia. Tingnan po natin yung kwento tungkol sa kanya. Genesis chapter 26. Genesis chapter 26. Babasahin ko po para sa inyo. Genesis chapter 26, verse 1 hanggang 2. Sabi dito, Genesis chapter 26, verse 1 hanggang 2. Babasahin ko po para sa inyo. Nagkaroon ng tagutom sa lupain, bukod sa unang tagutom na nangyari na mga araw ni Abraham. Pumunta si Isaac kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. At nagpakita ang Panginoon kay Isaac at sinabi, huwag kang bumaba sa Ehipto, manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. So ito yung utos ng Diyos. Huwag kang bababa sa Egypt. Bakit? Manatili ka dun sa lupain na sasabihin ko sa iyo. Noong time po na ito, meron pong matinding tagutom. Sabi sa verse 1, yung matinding tagutom, bukod pa dun sa nangyari na tagutom nung nabuhay si Abraham. Yung Egypt noong time na yon, yun yung bansa na pinakamayaman noong time na yon. Lahat ng kailangan ng tao nandun na. Ginto, pilak, pagkain, lahat nandun na. Imagine po ninyo, may tagutom. Tapos merong isang lugar na pwede ka naman makakuha ng pagkain. So yun yung Egypt. Pero anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang bababa sa Egypt. Yes, alam ko na may pagkain doon. Alam ko na yung kailangan mo na pagkain nandoon, doon mo makukuha. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang bababa doon. Manatili ka doon sa lugar o doon sa lupain na sasabihin ko sa iyo. Basahin po natin verse 3 hanggang 5. 3, 2, 1. Manatili ka sa lupaing ito at sasamahan kita, ikaw at aking pagpapalain, sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay bibigay ko ang lahat ng lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama.
Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautosan. Verse 6, sabi dito, nanirahan si Isaac dun sa Gerar. So nagstay lang siya dun sa lugar, kahit na mayroong taggutom. Imagine po ninyo, kung sa kanya nakapag-prepare siya ng kaunting pagkain, kung nakapag-prepare siya ng iilang pagkain, eventually mauubos yun. Tama po ba? Kasi nga walang resort dun sa lupain kung nasan siya naroroon. Pero ang sabi ng Diyos, Isaac, wag na wag kang bababa dun sa Egypt. Diyan ka lang, dun sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Naintindihan po. Kaya, dahil po sa utos po na yun, sinunod po ni Isaac. Pero, nawala ba yung tagutom nung time na yun? Hindi po, tagutom pa rin. Ano ibig sabihin nito? Kala ko ba kapag sumunod may pagpapala? Pero bakit hindi nawala yung tagutom? Nais ang Diyos, manatili ka dun sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Hindi niya sinabi na dun sa lugar na yun, dun kita pagpapalain. Wala pa sa kanya yung hindi pa oras para pagpalain siya. Nandito pa lang siya sa training. Dito si Isaac. Pero nung time na ito, yun nga, sumunod siya. Habang nananatili siya dun sa Gerar, humanap siya ng kaunting makukuha, baka may natitira pa na source ng pagkain. Kaya nga anong ginawa niya? Naghukay siya para makahanap ng tubig. Yes, meron siyang mga kasamahan, meron siyang mga alaga ng time po na yun. Kailangan din nila ng tubig, kailangan nila ng pagkain. Kaya nga, yun yung unang hinanap niya, yung tubig. Kaya nga, naghukay siya ng tubig sa ilalim ng lupa. Tapos nakakuha siya. Sabi dito, basahin po natin. Verse 14. Sabi dito, at siya'y may ari-arian ng mga kawan, mga bakahan, at malaking sambahayan, at kinaingitan siya ng mga Filisteo. So yun nga, meron siyang resources. Kailangan niya ng pagkain para rin sa kanila. Pero, nung nanatili si Isaac dun sa lugar kung saan sinabi ng Diyos, hindi siya bumaba dun sa Egypt, ano nangyari sa kanya? Verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. At si Isaac ay naggasik sa lupaing iyon, at umani siya ng taong iyon ng makasandaang ibayo, pinagpala siya ng Panginoon. Noong time po na ito, may mga Filisteo, may mga kalaban, yung mga Israelita. Kahit na sila'y nakakaranas ng kahirapan or tagutom, nakita nila si Isaac, bakit siya may pagkain? Kami, sinubukan namin na mag-ani, sinubukan namin na maghukay, pero wala kami nakukuha ang pagkain. Pero bakit itong si Isaac, nakakuha siya ng pagkain, tapos ang dami pa niyang resources. Bakit po? Bakit po kaya ito naging good response kay Isaac? Si una, hindi siya bumaba doon sa Egypt. Naintindihan po. Hindi siya pumunta doon sa lugar na pwede naman sana siya makakuha ng pagkain. Pinili niya na manatili doon sa lugar na sinabi ng Diyos. Dahil nagtiwala siya sa Diyos, na dito sa lugar na ito, bibigyan ako ng pagkain ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Kaya nga, yun yung nangyari sa kanya. Sabi dyan, verse 13, at naging mayaman ang lalaki at patuloy na naging mayaman hanggang sa naging napakayaman. Imagine po ninyo, sa lugar na yung paligid, meron ng mga namamatay dahil sa matinding tagutom. Tapos si Isaac, patuloy siyang yumayaman. Bakit? Dahil ba magaling siya magasik? Dahil magaling siya magsaka? Ano pong sabi ng Diyos? Manatili ka lang dyan. Dahil po sa pagsunod niya, dun sa sinabi ng Diyos, kahit na mahirap yung kanang sitwasyon, dun siya pinagpala. Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ng mga balong hinukay ng mga alipin ng kanyang amang si Abraham ay pinagtatabunan at pinuno ng lupa ng mga Palesteo.
Dahil nga nainggit yung mga kalaban niya, nainggit yung mga Filisteo, ano pong ginawa? Dun sa balon, dun sa mga fruit crops ni Isaac, sinira nila, di ba? Kasi nga inggit na sila eh. Actually, ganun po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Na yung mga tao, kapag yung iba ay pinagpapala, naiinggit sila. Kapag yung iba, gumaganda yung buhay, naiinggit sila. Tanong ko po, brothers and sisters, kapag nakakita po kayo ng mga tao na sumasagana, ano po nararamdaman ninyo? Ano po? Sa totoo lang, ano po? Medyo inggit. Sana Minsan nagtataka tayo, di ba? Bakit ganun? Sila na yung masama. Sila na yung mga hindi ligtas. Sila ba yung pinagpapala? Tama ba? Sila na yung hindi naman umaattend sa church. Sila naman yung hindi nakakaalam ng buhay na walahagan. Pero bakit sila pa yung pinagpapala? Minsan nagtataka tayo, di ba? Bakit ganun? Alam niyo po kung bakit ganun? Isipin po natin ito. Anong ginagawa ng may-ari kapag dun sa alaga niyang baboy? Inaalagaan niya, di ba? Pinapakain, pinapataba. Anong kasunod niyang gagawin? tayo. Di mo niya ibibenta, syempre kakainin muna niya para muna sa kanya. Di ba kakatayin niya? Actually, ganyan po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Hinahayaan sila ng Diyos. Sige, gawin niyo yung gusto ninyo, gawin niyo yung pagpapayaman na gusto ninyo, sa uli maniningil ako. Ano mangyayari sa kanila kung di sila maliligtas? Panggatong. Di ba? Para bang patabaing baboy na sa uli kakatayin? Ganun po yung mga tao. Kaya mainggit tayo sa kanila? Wag. Sa halip na mainggit, maawa po kayo sa kanila. Bakit? Alam natin yung patutunguhan nila kapag hindi sila naligtas. Tama po ba? Kahit na yes, marangya, maganda buhay, pero actually nakakaawa sila. Naintindihan po. Yan ang sabi ng Biblia. Tingnan po natin. Awit 37. Awit 37 verse 1 hanggang 2. Basahin po natin sabay-sabay. Awit 37 verse 1 hanggang 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Salay sa masama. Huwag ka managhili sa mga masama ang gawa. Sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho. At gaya ng tiyang laman, sila'y matutuyo. Sabi dito, huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang mainggit. Huwag mo silang tignan na para bang sila yung nagiging maayos at yung sarili mo kinaawaan mo. Anong sabi dito? Huwag kang managlihi sa mga masasama ang gawa, sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho, at gaya ng luntiang halaman, sila'y matutuyo. Sabihin, mapiperish, mawawasak. Kaya yung mga masasama, kahit na yes, yung mayaman sila, huwag natin silang kainggitan. Naintindihan po. Huwag tayong magkaroon ng inggit sa kanila kasi nga wala tayo nito, tapos sila lang yung sumasagana. Tandaan po natin na sila'y naka-ready para sa pagkawasak kung hindi sila maliligtas. Yes, sa ngayon nag-i-enjoy sila, pero pagdating sa langit, pagdating sa kabilang buhay, magdudusa sila. Isa pa, Kawikaan chapter 23. Kawikaan chapter 23 verse 17.
Kawikaan chapter 23 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi magpatuloy ka sa takot sa Panginoon sa buong araw. Kaya yung puso natin, ingatan natin para hindi mainggit sa kanila. Kahit na sila'y sumasagana, huwag natin yung kainggitan. Bakit? Sabi sa awit 37, verse 10, Gayunmay, sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Kahit tignan mong mabuti ang kanyang lugar, siya'y wala roon. Yun po yung mangyayari sa kanila, mawawala. Kasi nga, kung hindi sila maliligtas, mapapahamak po sila. Kagaya ni Isaac, sa halip na mag-self-pity siya, dahil nga walang pagkain, sumunod siya sa kalooban ng Diyos, nanatili siya dun sa lupain na yon, at dun siya pinagpaalan ng Diyos. Doon siya binigyan ng mga bagay na kailangan niya, lalo na yung tubig. Balikan po natin yung kwento niya. Genesis chapter 26. Genesis chapter 26. Dahil nga yung balon at yung mga tinanim ni Isaac noong time na yon ay tinabunan ng mga kalaban niya, nagpunta siya sa ibang lugar, pero doon pa rin dun sa Gerar. Sabi dito sa verse 17 hanggang 18, at umalis si Isaac doon at nagkampo sa libis ng Gerar at nanirahan doon. Verse 18, muling hinukay ni Isaac ang balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga araw ni Abraham ng kanyang ama, sapagkat pinagtatabunan iyon ng mga Filisteo pagkamatay ni Abraham. Pinangalanan niya ang mga iyon ayon sa pangalang tinawag sa kanila ng kanyang ama. So yun nga, kahit na meron siyang kalaban at meron naiinggit sa kanya, hindi pa rin siya na-discourage. Nanatili pa rin siya dun sa lupain na sinabi ng Diyos. Verse 19 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. 19 po. Genesis chapter 26, 19 hanggang 20. Humukay sa libis ang mga alipin ni Isaac at nakatagporo ng isang balon ng tubig na bumubukal. Nakipagtalo ang mga pastol ng Gerar sa mga pastol ni Isaac na sinasabi, ang tubig ay amin. Kanyang tinawag ang pangalan ng balon ng Esek, sapagkat sila'y nakipagtalo sa kanya. So yung sitwasyon ni Isaac ay sa halip na mapabuti, patuloy na nagiging masama. Pero kahit na yung kalagayan niya ay hindi mabuti para sa kanya, merong mga gustong kumalaban sa kanya, gusto makipagtalo sa kanya, nanatili pa rin siya. Dun sa time po na ito, ano po yung pangalan ng balon na nahukay niya? Esek. Ibig po sabihin nun, pagtatalo. So yun yung first na pagpapatuloy ni Isaac. Verse 21, sabi dito, kaya't sila'y humukay ng ibang balon at muli nilang pinagtalunan, at ito'y tinawag siya sa pangalang Sitna. So ibig sabihin po ng Sitna, alitan. So pagtatalo tsaka alitan. Verse 22, humanap ulit sila ng ibang lugar para paghukayan ng balon. Dito po sa verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. Umalis siya roon at humukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan ito at pangalang Rehoboth. Sa kanya sinabi, binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan at tayo magiging mabunga. Sa first, Esek, pagtatalo. Second, na balon, alitan. Ano po yung sunod? Rehoboth. Ano pong ibig sabihin ng Rehoboth? Maluluwang na lugar. Open space. Free space. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito para sa atin? Sa pananatili ni Isaac dun sa lugar na yon, sa umpisa, nahirapan din siya. Nagkaroon din siya ng struggle kasi nga nakikipagtalo yung mga tao sa kanya. Next, naging maayos ba kagad yung sitwasyon niya? Sabi, Diyos, nanatili naman ako bakit ganito? Sabi mo, pagpapalain ako. Pero bakit dito may mga tao na gusto kong kalabanin? Pinagtatalunan pa namin yung balon na nahuhukay ko. Ano po yung sunod na nangyari? Naging maayos na ba? Hindi.
Naging mas malala pa. Nagkaroon pa ng alitan. Pagkatapos nun, ano po yung nangyari? Nagkaroon ng kaluwagan. Naintindihan po. Ano po ibig sabihin nito sa atin? Sa pananatili natin sa Diyos, hindi ito magiging madali. Palagi tayong mahihirapan. Palagi tayong magkakaroon ng conflict sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Huwag natin i-expect na kapag tayo ay nanatili, sumunod, magiging maayos lahat. Hindi po. Patuloy tayong mahihirapan para sabihin sa atin ng Diyos, anak, kailangan mo ng pagtitiis. Kailangan mo ng pagtitsaga. Yung pag-asa mo nandun sa langit, hindi dito sa lupa. Kaya huwag ka magtuon ng mga bagay dito sa lupa. Dahil yung kapahingahan mo, dun sa langit. Darating po sa atin yung Rehoboth. Yung lupaing maluwang. Yung lugar na maluwang. Walang pagtatalo, walang alitan, puro kasaganaan. Saan yun? Saan po? Langit. Sa langit. Yes. Pero meron pong isang lugar pa, dito po sa lupa. Alam niyo po kung saan? Church. Alam natin yan. Kahit na hindi ko pa sabihin, alam niyo na, di ba? Pero itong tanong, kung para sa inyo, nandito yung kaluwagan, bakit minsan, ayun, mas pinipili natin na huwag pumunta dun sa maluwang na lugar. Yes, alam ko pong busy. Walang problema dun. Pero dun sa mga mahihirap na sitwasyon, mas lalo dapat tayong manatili sa Panginoon. Madali umattend kapag free time. Di ba? Pero pag mahirap na yung panahon, mahirap na yung sitwasyon, mahirap na rin, di ba? Kahit na mahirap, dalhin po niyo yung sarili po ninyo dito. Bakit? Nandito yung kaluwagan para sa inyo. Nandito yung biyaya para sa inyo. Naintindihan po. Kung maluwang na lugar, or peaceful place, or open space, or free space, itong church para sa inyo, palagi nyo dalhin yung sarili nyo po dito. Naintindihan po. Yun yung pananatili. Hindi lang yung basta umattend ka, makinig, tapos uwi. Hindi lang po yun yung pananatili. Bahagi lang yun ng pananatili. Pero yung makasama mo yung brothers and sisters, makamusta mo sila, maka-fellowship mo sila. Nandito po yung tunay na kagalakan. Nandito po yung tunay na kapayapaan. Dito po sa church, kaunting sulyap ng langit. Pinapakita sa atin ng Diyos yung image bago tayo pumunta sa langit. Ito yun, yung church. Naintindihan po. Pagdating natin dun sa langit, wala naman ng Bible study. Wala na namang memory verse. Wala na namang mga ministry. Lahat yun tapos na. Lahat dun sa langit, puro na lang pagpupuri, pasasalamat, at puro kagalakan na lang. Kaya ito yung maliit na bahagi ng langit. Yung small, parang pasulyap ng Diyos dito po sa langit. Naintindihan po. Kaya wag po kayo matakot sa sitwasyon. Wag po kayo matakot sa paligid po ninyo na kapag mas nagtuon ako sa mga bagay dito sa lupa, mas dito ako sasagana. Pero kapag mas lalo ako nagtutuon sa church, mas lalo lang ako mahirapan. Wag po ninyong pagbaliktarin. Naintindihan po. Sa church, andito yung kaluwagan. Andito yung tunay na kapayapaan. Ito sa mundo, puro kaguluhan. Naintindihan po. Kaya huwag po kayo matakot. Isa po sa nakakamangha at hindi ko malaman na dahilan. Meron po mga brothers and sisters na, halimbawa, nagmi-mission sa ibang lugar. May mga trabaho sila. Yung trabaho po nila hindi biro. Yung iba teacher, yung iba empleyado, government, tapos yung iba talagang merong talagang posisyon. Pero kapag pupunta po sila sa ibang lugar, kapag mag-mission po sila, umabsent sila ng 1 linggo. Ito nakakamangha. Hindi sila natatanggal. At ilang beses yun nilang ginagawa. Hindi lang po 1 linggo, hindi lang po isang buwan sa 1 linggo. Minsan palagi pa silang nagiging ganun. Pero hindi sila natatanggal. Hindi sila nawawalan ng trabaho, patuloy pa rin yung trabaho nila.
Nagtataka ako, paano kaya nangyayari yun? Dito po sa kwento po na ito, doon ko naintindihan. Naintindi nila na kung mananatili sila sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung lahat ng kailangan nila. Naintindihan po. Kung mauunawaan natin kung gaano kahalaga yung church, gaano kahalaga yung brothers and sisters, gaano kahalaga yung words of God, mananatili tayo kahit anong mangyari. Naintindihan po. Huwag po kayo matakot sa boss. Minsan natatakot tayo sa boss na baka pagalitan ako, pagpasok ko, baka pag bumalik ako, tanggalin na ako. Huwag po kayo matakot, huwag kayo mag-alala. Wala pa po ako nakitang brothers and sisters na sumunod sa Diyos, tapos talo na pahamak. Wala pa po ako nakikita. At kung meron man, napakadalang. Kaya huwag po kayo matakot. Buhay po yung Diyos. Daan po ninyo, lahat ng anak niya, nais niyang pagpalain. Nais niyang ibigay yung lahat ng mga bagay na mabubuti. Kaya sabi niya, manatili ka sa akin. Naintindihan po. Ngayon, kagaya ni Isaac, nanatili siya kahit na mayroong tagutom. Sa Biblia, mayroon din mga tao na same din yung sitwasyon niya. Kaso nga lang, hindi siya nanatili. Kilala po ninyo si Elimelech? Tingnan po natin. Aklat ng Ruth. Aklat ng Ruth, chapter 1. Basahin po natin Ruth chapter 1 verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Ruth chapter 1 verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nangyari ng mga araw na mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng ang kanyang asawa ay si Naomi at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay si Malon at Chilion. Sila ay mga Efreto mula sa Bethlehem sa Juda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili. Sila ay mga taga Israel o Bethlehem. Kaso nga lang, dun sa lupain na yon, nagkaroon ng tagutom. Tapos, sa halip na manatili sila dun sa lugar na yon at hintayin yung tulong ng Diyos, pumunta sila dun sa kampo ng kanilang mga kalaban, dun sa Moab. Yung mga Moabita, kalaban po ng mga Israelita. So, dun sa lupain na yon, pumunta sila. Itong si Elimelech, asawa ni Naomi. Sa halip na umasa sa Diyos sa mahirap na sitwasyon, kasi nga meron tagutom, mas pinili niya na dumiskarte. Walang pagkain dito. Doon sa Moab meron. Nung pumunta sila doon, ano po nangyari kay Elimelech? Verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ng kanyang dalawang Anak. Ano po yung nangyari sa kanya? May pagkain naman na sa Moab Bakit pa siya namatay? Bakit po? Di ba pumunta nga siya doon para kumain, para sa pamilya niya. Pumunta sila doon para maging masagana yung buhay nila. Pero bakit siya namatay? Nasaan ba yung pagpapala para sa kanya? Doon sa Bethlehem. Doon sa lugar ng Israel. Wala sa Moab. Naintindihan po. Nung umalis siya, ano nangyari? Patay. Tandaan natin, yung pananatili sa Diyos, nais niyang ibigay yung lahat ng pagpapala na gusto niyang ibigay sa atin para makakabuti para sa atin. Anong kailangan natin gawin? Manatili sa Kanya. Dahil kung hindi, ano sabi dito?
may parusa. Yung Diyos, ready po siya ibigay lahat ng kailangan natin. Kung hindi tayo susunod, ready rin siya magdisiplina. Naintindihan po. Yung Diyos po, siya po ay Diyos ng pagpapala, Diyos ng kaayusan, Diyos ng kabutihan, kapayapaan. Pero para dun sa mga taong hindi sumusunod, nagiging siyang katwiran at justice. Naintindihan po. Noong time na ito, sana, kung nanatili si Elimelech kasama ng kanyang pamilya na si Naomi at yung dalawa niyang anak, okay pa sana. Kaso, unang namatay si Elimelech, kasunod na namatay yung dalawa niyang anak. Imagine po ninyo yung sitwasyon na ito para kay Naomi. Matay instantly yung asawa niya, pati yung dalawang anak niya. Kasi nga, hindi sila nagtiwala sa salita ng Diyos. Hindi sila nagtiwala dun sa sinabi ng Diyos. Na manatili ka kung nasan ka. Diyan ka lang. Diyan ko ibibigay yung lahat ng kailangan mo. Manatili ka lang dyan. Pagpapala, ibibigay ko sa iyo. Pero manatili ka lang dyan. Kaya nga, sa atin, bilang mga Kristiyano, yung Egypt, kumakatawad sa sanlibutan. Huwag tayong pumunta o huwag natin hanapin yung kailangan natin sa sanlibutan, hanapin natin palagi sa Diyos. Kasi nasa Kanya yung lahat ng pagpapala natin. Naintindihan po. Kagaya ni Isaac, kahit na mahirap yung sitwasyon, pinagpala siya. Hindi yung naging madali para sa kanya. May conflict din. Pero sa huli, siya yung pinakamayaman ng time na yun. Bakit? Nasa likod niya, yung Diyos, dahil siya sa kanyang pagsunod. Naintindihan po. Kaya nga, brothers and sisters, yung pananatili sa Diyos, hindi lang po ito umattend dito sa church. Hindi lang magbasa ng Biblia. Hindi lang mag-pray. Yung pananatili, siyempre yung pamumuhay mo kasama yung Diyos. Naintindihan po. Yung pananatili, nais niya na palagi siyang sumama sa iyo. Kasi nga nandito siya. Ito yung templo niya, yung katawan natin. Nais siya manatili sa atin, nais niya ibigay lahat ng kailangan natin para tayo pagpalain. Tingnan po natin ito. Awit 112. Awit 112, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin. Awit 112, verse 1 hanggang 3. 3 to 1. Purihin ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Nasa kanyang bahay ang mga kayamanan at kariwasaan, at kanyang katwiran ay mananatili magpapalad. Grabe po yung pagpapala, di ba? Sabi diyan, yung kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Yung salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Nasa kanyang bahay yung kayamanan at katwiran. Yung kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Ito po yung biyaya ng Diyos. Pero para makuha ito, sabi sa verse 1, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Nagagalak sa kanyang mga utos, nananatili sa kanya, palagi nasa Biblia. Gusto niyo po ba yung verse 2 and 3, brothers and sisters? Konti lang sumagot. Ano pang gusto ninyo? Nandito na. Ito na yung pangako ng Diyos. Kung yung kagalakan natin ay malulubos sa kanyang utos, sa kanyang salita, kaya nga mananatili tayo sa kanya, lahat ng pagpapala na kailangan natin at makakabuti sa atin, ibibigay niya sa atin. Kailanman hindi magsisinungaling yung Diyos. Hindi niya tayo lolokohin. Hindi ito mga mabulaklak na nasalita para lang ba parang magagayumahin tayo. Hindi po. Ito po yung totoo. Kung paanong totoo yung kaligtasan na pinananampalatayanan mo, yung manatili sa Kanya
At yung mga nananatili sa Kanya ay pagpapalain, totoo din yun. Naintindihan po. Kaya kailangan natin panampalatayanan. Naintindihan po. Kaya sana, brothers and sisters, lahat rin po sa mga bago, welcome po dito po sa church. Sana, makapanatili po kayo para tuloy-tuloy na masuplayan yung nutrients na kailangan ninyo spiritually para makapamuhay din po kayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na patuloy po ninyo kaming tinuturuan at ginagabayan sa pamamagitan po ng inyong salita at patuloy po namin na ikita dito po sa Biblia ang inyong mga kahangahangang mga gawa. Aming Ama, sa natitira po namin buhay dito sa mundo, ay magawa po namin itong may apply at magawa rin po namin itong may sa buhay upang ma-experience din po namin yung biyaya, lalo na para sa aming Christian life. So, lamang po kami aasa at magtitiwala at maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.